Ang kwentong ito ay tungkol sa buhay ni Vickers Van Baskerville, na laging tapat sa kanyang pamilya, ang mga Baskerville. Hindi tulad ng kanyang mga kapatid, hindi nabigyan si Vickers ng espesyal na apelyido tulad ng Lee Ore, kaya kinailangan niyang magsikap ng mas matindi kumpara sa kanila. Nakakalungkot nga lang, sa kasalukuyan, si Vickers ay nakatakdang pugutan ng ulo gamit ang isang guillotine. Maling na pagbintangan siya ng pakikipagtulungan sa mga demonyo at binigyan ng hatol na kamatayan. Sa harap ng ganitong sitwasyon, nangako si Vickers sa sarili na kung bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon, hinding-hindi na siya muling magiging isang tapat na alipin. Ngunit may kakaibang nangyari. Nagising si Vickers na nakakaramdam ng pagkabagabag at pagkalito. Inakala niyang nasa isang masamang panaginip siya. Iba ang pakiramdam ng kanyang katawan, at natagpuan niya ang sarili sa isang nursery na napapalibutan ng mga umiiyak na sanggol. Samantala, pumasok si Hugo Le Baskerville, ang pinuno ng pamilya Baskerville, sa nursery upang inspeksyonin ang mga bata. Tinitigan niya ang mga umiiyak na sanggol na may pagkapuot, tinawag silang walang silbi. Ngunit nang makita niya si Vickers, na tahimik, iniutos niyang ilipat ito sa Cradle of Swords. Sumunod naman agad ang kanyang attendant ng walang tanong. Habang nakahiga si Vickers, tinitigan niya si Hugo ng may dalisay na galit. Alam ni Vickers na si Hugo ang responsable sa kanyang maling pagkamatay. Napagtanto niya agad na siya ay muling isinilang, bumalik sa kanyang pagkabata, at naalala kung paano siya minsang naging tapat na alipin sa mga Baskerville. Sa kanyang nakaraang buhay, si Vickers ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya na konektado sa mga Baskerville. Sinanay siya sa mga mabibigat na kondisyon at tinuruan ng pagiging tapat, ginagawa ang lahat ng maruming trabaho upang maging pinakamalakas ang pamilya Baskerville. Magsumikap man si Vickers upang kilalanin ang kanyang katapatan, sa halip ay ipinagkanulo siya at hinatulan ng kamatayan dahil alam niya ang masyadong maraming sikreto. Nangako si Vickers na hindi na siya mabubuhay sa ganung paraan muli. Sa pagkakataong ito, nais niyang maghiganti. Ngunit sa kanyang katawan ng isang bagong panganak, alam niyang kailangan niyang maghintay at palakasin ang kanyang sarili muna. Ang paglipat sa Cradle of Swords ang kanyang pagkakataon upang maging mas malakas. Sa pamilya Baskerville, kailangang dumaan ang mga sanggol sa isang pagsubok na tinatawag na Cradle of Swords. Isang maze ito na puno ng matutulis na mga talim, at pagkatapos daanan ito, kailangang makarating sila sa ilog na Galera. Ang ilog na ito ay may mahiwagang kakayahan na palakasin ang kanilang katawan, ngunit para lamang sa ilang mga bata na unang makarating doon. Ang pinakamabilis na paraan upang makapunta roon ay dumaan sa mapanganib na pader ng mga talim. Habang gumagapang si Vickers sa maze, naalala niya ang kanyang nakaraang buhay, kung saan itinulak siya ng kanyang mga kapatid at hindi siya nakakuha ng lakas mula sa ilog Esrevera. Ngunit sa pagkakataong ito, determinado siya ang maunang makarating doon. Bigla siyang nahulog sa ilog. Masakit ang tubig, tumatagos sa kanyang katawan mula sa mga sugat, ngunit alam niyang kailangan niyang tiisin ito ng mas matagal hanggat kaya niya. Ito na ang kanyang pagkakataon upang lumakas, at hindi siya basta susuko. Sa labas ng maze, sigawan ng mga attendant si Vickers na lumabas, takot na baka mamatay siya kung masyadong matagal siyang manatili sa ilog. Matalas ang pagtingin ni Hugo habang tinanong ang kanyang butler na si John Barrymore kung gaano nakatagal. Sinagot siya ni Barrymore na 7 minuto nang nasa tubig si Vickers. Tumawa si Hugo, iniisip na baka hindi na mabuhay si Vickers. Nagmakaawa ang mga attendant kay Hugo na iligtas ang bata, ngunit tinawag ni Hugo si Vickers, sinasabing maaari na itong lumabas ng tubig. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Vickers, sobrang nakatuon sa pagsipsip ng kapangyarihan mula sa ilog Esrevera. Hindi pa siya handang palampasin ang pagkakataong ito. Kailangan niyang tanggapin ang lahat ng makakaya niya bago matapos ang lahat. Ngunit unti-unti siyang nagsimulang lumubog habang pumapasok ang tubig sa kanyang bibig. Kahit nasa panganib na, alam ni Vickers na kailangan niyang magtiis. Patuloy niyang inuulit sa kanyang isipan, tiis lang, tiis lang, tiis lang. Halos malunod na siya, ngunit hinila siya ni Hugo mula sa tubig, nakangiti. Nagbiro si Hugo na masyadong sakim si Vickers para subukang inumin ang tubig ng ilog Estelira. Napansin din ni Hugo na mayroon ng matutulis na ngipin si Vickers, bagay na ikinagulat niya. Tinanong niya ang puno ng mga butler kung ano ang pangalan ni Vickers at nalaman niyang ito ay si Vickers Van Baskerville. Ngumiti si Hugo at sinabi na mukhang ipinanganak ang isang batang sakim. Si Vickers, na halos nawalan ng malay, ay nag-isip na kailangan niyang samantalahin ang oras na ito upang lihim na patalasin ang kanyang mga ngipin.
Desidido siyang, balang araw, siya mismo ang pipita sa ulo ni Hugo gamit ang sariling mga kamay. Balak din niyang siguraduhing maglalaho ang pamilya Baskerville, at siya mismo ang gagawa nito. Si Vickers Van Baskerville ay ipinanganak bilang ilehitimong anak ni Hugo Le Baskerville, isang tanyag na maharlika. Pagsapit ng 8 taon, malinaw na si Vickers ay napakatalino, higit na matalino kaysa sa ibang mga bata. Ngunit sa pamilya Baskerville, tinitignan siya bilang karaniwan lamang dahil hindi siya mula sa pangunahing dugo ng angkan. Habang lumalaki si Vickers, sinubukan niya ang iba't ibang mga interes at kalaunan ay nasangkot sa mga mapanganib na gawain tulad ng espiya at pakikipaglaban. Pagsapit ng 20 taon, marami na siyang misyon na nagawa at ipinakita ang kanyang galing. Ngunit kahit ano pa ang gawin niya, lagi pa rin siyang nakakaramdam na hindi siya sapat para sa mga nasa pangunahing linya ng pamilya. Nang magnegatibo 30 anyos siya, nagbukas ang isang pintuan patungo sa mundo ng mga demonyo at nagsimulang sumalakay ang mga ito. Si Vickers, na ngayon ay isang matatag na mandirigma, ay humarap upang ipagtanggol ang kanyang bayan. Sa loob ng 5 mahabang taon, patuloy na lumaban si Vickers laban sa mga halimaw. Nang matapos ang digmaan, nanalo ang mga tao. Bilang gantimpala sa kanyang katapangan, binigyan ng parangal si Vickers ng kaharian. Ngunit imbes na magdiwang, siya ay napagbintangan ng maling mga krimen. Ang mga kasinungalingang ito ang nagtulak sa kanyang pagbitay sa pamamagitan ng guillotine. Bigla siyang nagising sa kanyang kama, napagtanto niyang nasa nursery siya. Tinignan niya ang paligid at naunawaan niyang matagumpay niyang naabsorb ang kapangyarihan ng ilog Esquirias, na nagbigay sa kanya ng mas matibay na panimula sa kanyang bagong buhay. Bigla, isang alalay ang pumasok sa silid, nagulat nang makita siyang gising. Napaisip ito kung bakit iniutos ni Madam na mag-iwan ng isang bagay sa kama ni Batang Master Vickers. Nalito si Vickers. Hindi niya inasahan na may magbibigay ng anuman mula sa pamilya Baskerville sa kanya, isang anak sa labas. Iniwan ng alalay ang isang kahon sa kanyang kama at lumabas. Nang bumukas ang kahon, nagulat si Vickers nang makita ang 2 nakakamatay na ahas na gumapang palabas. Inisip niyang ipinadala ito ni Madam upang patayin siya. Alam ni Vickers na ilan lamang sa pamilya Baskerville ang tinatawag na Madam, at kung sino man ito, malamang gusto siyang alisin. Naghihis ang mga ahas, at napagtanto ni Vickers na kaya nilang patayin ang lahat ng mga sanggol sa nursery. Ngunit nahuli ni Vickers ang 2 ahas gamit ang kanyang mga kamay. Galit na galit, naisip niyang balang araw, siya mismo ang wawasak sa pamilya Baskerville. Kinabukasan, laking gulat ng lahat sa pamilya Baskerville nang makita si Vickers na natutulog sa tabi ng mga patay na ahas. Lahat ng alalay na nagtrabaho noong gabing iyon ay pinatawan ng parusang kamatayan, ngunit walang nakaalam kung paano nakapasok ang mga ahas. Tanging si Vickers ang nakakaalam ng katotohanan. Pagkalipas ng 8 taon, bumalik si Vickers sa klase, nakikinig sa kanyang guro na nagtuturo tungkol sa mga antas ng pakikipaglaban gamit ang espada. Ipinaliwanag ng guro na kung hindi mo kayang gumamit ng mahika kasabay ng espada, ikaw ay isang baguhan sa espada. Kung kaya mong magdagdag ng kaunting mahika, ikaw ay tinatawag na sword graduator. Kapag ang mahika ay dumadaloy sa iyong espada na parang likido, nasa antas ka ng sword master. Ang pinakamataas na antas ay ang sword master, kung saan ganap mong makokontrol ang mahika sa paligid ng iyong espada. Nang sinabi ng guro na si Hugo, ang pinakamalakas na Baskerville, ay isang sword master, na mangha ang lahat ng estudyante. Ngunit hindi nakikinig si Vickers. Malalim siyang iniisip kung paano niya muling makakamtan ang kapangyarihang mayroon siya bago mangyari ang lahat. Napansin ng guro ang kanyang kawalan ng atensyon, ngunit mataas ang tingin niya kay Vickers dahil sa tagumpay nito na mabuhay matapos manatili sa ilog Esquirira ng 7 minuto. Alam ng guro na mas talentado si Vickers kaysa sa iba pang mga estudyante at naniniwalang matutuwa ang pinuno ng pamilya sa kanyang progreso. Habang si Vickers ay nagmumuni-muni, hindi niya napansin ang 3 kambal na Baskerville na masama ang tingin sa kanya matapos ang klase. Nang matapos ang klase, itinulak siya ng mga ito at pinagtawanan, tinawag siyang basurang van at binanggit ang tsismis tungkol sa kanyang pagkaligtas sa ilog Esquirira at sa pagpatay ng 2 ahas noong siya ay sanggol pa. Kilala ni Vickers ang kambal na ito, sila ang nagtaksil sa kanya at sumaksak sa kanya noon habang tumatakas siya mula sa mga maling paratang. Kilala sila bilang Trident ni Hugo Le Baskerville, at ang kanilang mga pangalan ay Highborough, Midleborough at Lowborough Le Baskerville. Sila ay 9 na taong gulang na.
Patuloy siyang inaasar ng kambal, sinasabihan siyang tigilan ang pagpapanggap na espesyal siya. Naisip ni Vicker kung gaano sila magiging istorbo pagdating ng 10 taon at inisip kung dapat ba niyang tapusin na sila ngayon. Habang patuloy silang nang aasar, isa sa kambal ay naglabas ng kutsilyo at inulit ang isang tsismis na narinig nila na kapag tumagal ka sa ilog Leftelira, magiging matibay na parang bakal ang iyong katawan at hindi ka na matataga. Sumali ang iba at ang isa sa kambal ay hinawakan si Vicker mula sa likod, tinatakpan ang kanyang bibig. Sinabi niyang kakainin niya ang kanyang sariling kamay kung mabubuhay si Vicker ng 3 minuto. Hindi natakot si Vicker at nagpatuloy na magkunwaring sumama sa laro. Sinubukan siyang saktan ng mga ito gamit ang kutsilyo, ngunit makalipas ang 1 minuto, 3 minuto, 10 minuto, hindi pa rin siya nasasaktan. Nagsimula nang maniwala ang kambal na totoo ang tsismis. Nagsawa sila sa kanilang laro at binitiwan si Vicker. Ngunit ang kambal na humawak kay Vicker ay biglang napansin na dumudugo ang kanyang kamay, wala na ang isa niyang daliri. Dinura ni Vicker ang daliri ng kambal. Nagulat, tinanong siya ng kambal kung ano ang ginagawa niya. Ngumiti si Vicker ng may tusong ngiti at pinaalala sa kanya ang pangako nitong kakainin ang sariling kamay. Nataranta ang 2 kambal at iminungkahi nilang pumunta sila sa pari upang gamutin ang sugat. Ngunit hindi interesado si Vicker. Sa halip, tinanong niya, sino ang nagsabi sa inyo na makakaalis na kayo? Isa sa mga kambal ang nagalit at inatake si Vicker gamit ang kutsilyo, tinawag siyang anak sa labas at pinaalala na sila ay 1 taon na mas matanda sa kanya. Ngunit hindi gumalaw si Vicker. Hinayaan niyang tumama ang kutsilyo, ngunit sa kanilang gulat, hindi ito tumagos sa kanyang balat. Hinawakan ni Vicker ang kamay ng kambal at pinilipit ito, sabay sabi na ang kalaban nila ay isang Baskerville, kung saan mas mahalaga ang lakas at kakayahan kaysa sa edad. May mabagsik na tingin sa kanyang mukha, iminungkahi ni Vicker na ipagpatuloy nila ang kanilang laro hanggang sa dulo. Pinilipit pa niya ng mas madiin ang kamay ng kambal, dahilan para sumigaw ito sa sakit. Sa malamig na boses, sinabi ni Vicker na sa pamilya Baskerville, walang halaga ang edad, kapangyarihan at talento lamang ang mahalaga. Natakot ang 2 pang kambal, nagkatinginan at hindi makapaniwala sa nangyari. Bigla, sinuntok ni Vicker ang isa sa mga kambal, dahilan upang matumba ito. Isa sa mga kambal, galit na galit, ay sumugod kay Vicker, ngunit mabilis siyang tinadyakan ni Vicker sa mukha, na nagpatalsik sa kanya pabagsak sa sahig. Tahimik ang silid habang nakahiga ang mga kambal, sugatan at talunan. Tumayo si Vicker sa kanilang harapan, malamig at walang pakialam. Sinabi ni Vicker sa mga kambal na gagaling ang kanilang mga sugat matapos ang ilang gamutan, ngunit hindi sila makakalabas ng silid nang hindi nararamdaman ang sakit na sila mismo ang nagdulot. Gayunpaman, sinabi niya na papayagan niyang makaalis ang isa sa kanila. Nagulat at bahagyang nabunutan ng tinik ang mga kambal. Tinanong nila kung sino ang makakaalis. Kinuha ni Vicker ang isang kutsilyo at itinapon ito sa harapan nila, sinabing kailangan nilang magdesisyon kung sino sa kanila ang aalis. Habang paalis si Vicker, lumingon siya at may bahid ng ngiti sa labi, sinabi niyang dapat silang magdesisyon agad, dapat may isa sa kanila na makaalis ng buhay. Tumingin ang mga kambal sa kutsilyo at pagkatapos ay sa isa't isa, napagtantong wala silang ibang pagpipilian kundi ang maglaban. Agad silang nagunahan na makuha ang kutsilyo, bawat isa ay pilit na nananalo. Ang mga tunog ng kanilang paghaharap ay pumuno sa silid, at nakatayo si Vicker sa labas, kontento sa nangyari. Matagumpay niyang napag-away ang mga kambal, magkakapatid na ngayon nagsasagupa para sa kanilang sariling kaligtasan. Samantala, sa opisina ng Patriarka ng Baskerville, nagdala ng balitang hindi maganda ang punong butler na si John Barrymore kay Hugo Le Baskerville, ang pinuno ng pamilya. Nagkakaproblema ang Mord clan sa mga minahan ng Ruby, inaangkin ang lugar na kanila. Ngunit hindi masyadong nag-alala si Hugo. Sinabi niya kay John na haharapin nila ito kapag formal nang lumapit ang Mord clan sa kanila. Iniulat din ni John ang resulta ng mga pagsusulit sa Juvenile Fortress, sinabing si Vicker ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsusulit na pasulat. Magaganap ang praktikal na pagsusulit sa loob ng 5 araw, at nilinis na ng Guardian Knights ang lugar bilang paghahanda. Nag-alangan si John bago ibalita ang karagdagang impormasyon, may malakihang away na nangyari sa mga batang estudyante. Nag-alala si Hugo at tinanong kung ilan ang namatay. Ipinaliwanag ni John na walang namatay, ngunit nawala lahat ng ngipin ni Highborough, nabasag ang panga ni Midleborough, at naputol ang daliri ni Lowborough.
Bagamat pisikal silang gumaling, tila may malalim na emosyonal na pinsalang naiwan ang laban. Nagulat si Hugo, sinabing karaniwang malapit ang kambal sa isa't isa, at hindi sila basta-basta mag-away ng ganon. Ipinaliwanag ni John na kasama sa laban ang isang 8 taong gulang na batang nagngangalang Vicker, na siyang nanakit sa kambal at siya rin ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsusulit. Ipinatawag ni Hugo si Vicker sa kanyang opisina. Pagdating ni Vicker, umiti si Hugo at binati siya, sinabing ang laki ng kanyang inilaki mula nang huli silang magkita. Pagkatapos, binanggit ni Hugo ang tungkol sa laban, tinanong kung bakit sinaktan ni Vicker ang mga kambal, ang kanyang mga kaklaseng mas matanda ng 1 taon. Sinagot ni Vicker na maayos na ginamot ang mga kambal, ngunit hindi iyon ang tinutukoy ni Hugo. Nag-aalala siya sa pinsala sa kanilang mga puso. Sinabi ni Hugo kay Vicker na winasak niya ang pagkakaisa ng magkakapatid at tinanong kung sa tingin ni Vicker ay may nagawa siyang mali. Agad na sumagot si Vicker, ano nang mali ang nagawa ko? Ipinunto ni Hugo na ginawa ni Vicker na magulo ang magkakapatid. Si Vicker, na may kumpiyansang tingin sa kanyang pulang mga mata, ay sumagot na dahil siya ang mas malakas, hindi siya maaaring magkamali. Laging tama ang mas malakas. Sinabi ni Hugo na pinatawad na siya ng mga kambal, ngunit hindi nagpakita ng pagsisisi si Vicker. Nagulat si Vicker nang marinig niyang pinatawad siya ng mga kambal. Naalala niya ang isang bagay mula sa kanyang nakaraang buhay, isang batang babae mula sa isang winasak na pamilya ang bumisita kay Hugo. Naging madre ito at pinatawad si Hugo, kahit na ang kanyang angkan ang dahilan ng pagbagsak ng pamilya nito. Inulit ni Vicker ang mga salitang sinabi noon ni Hugo sa madre. Ang kapatawaran ay dahilan ng mga mahihina na hindi makaganti dahil wala silang sapat na lakas. Habang nagsasalita si Vicker tungkol sa kahalagahan ng lakas, tumango si Hugo na may kislap ng pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi ni Hugo sa punong butler na payagan si Vicker na kunin ang anumang gusto niya mula sa bodega, kahit ano basta kaya niyang dalhin. Nagpasalamat si Vicker at humiling ng tsokolate. Habang papaalis si Vicker kasama ang punong butler, tinawag siya ni Hugo bilang kanyang anak, hinihimok siya na magpakitang gilas sa nalalapit na pagsusulit at huwag magpatalo sa mga direktang anak. Tinanggap ni Vicker ang payo ngunit puno ng puot ang kanyang mukha. Habang naglalakad si Vicker at ang punong butler patungo sa bodega, nagsimulang magkwento ang butler tungkol sa tsokolate. Ipinaliwanag niya na ito ang pinakamataas na kalidad, isang bagay na pinaghirapan ng Mord clan na makuha at tinatangkilik ng mga piling mahilig sa pagkain. Ngunit pinutol siya ni Vicker, sinabing ayaw niya ng anumang na proseso na. Nalito ang butler at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Hiniling ni Vicker ang hilaw na mga buto ng kakao, iyong may malakas at mayamang amoy. Bagaman nalito, sumang-ayon ang butler at ipinakuha ang mga buto ng kakao para kay Vicker. Habang inilalagay ni Vicker ang isang buto ng kakao sa kanyang bibig, sinabi ng chef sa kanya na ang mga ito ay espesyal na beans, kilala dahil sa kanilang malakas na amoy. Ipinaliwanag niya na isang buto lang ay sapat na para gawing tsokolate na kayang gumawa ng 100 litro. Tahimik na nanonood ang punong butler habang kinakain ni Vicker ang mapait na buto, iniisip na siguradong mahilig si Vicker sa tsokolate para kainin ang isang bagay na ganoon kapait. Iniisip din niya na ito ay isang matalinong paraan para makuha ang napakaraming tsokolate kapag naproseso na ang mga buto. Nag-alok ang chef na gawin na ang tsokolate para kay Vicker at ipadala sa kanyang silid, pero tumanggi si Vicker. Gusto niyang panatilihin ang mga buto kung anuman ang anyo nila. Iniisip ng punong butler na kakaiba ang panlasa ni Vicker, pero hindi interesado si Vicker sa pagkain ng tsokolate. May plano siya para sa mga buto ng kakao. Plano niyang gamitin ito sa nalalapit na practical exam na magaganap sa loob ng 5 araw. Walang nakakaalam, ngunit may isang bagay na kakilakilabot na mangyayari, isang bagay na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng angkan ng Baskerville. Kilala ang pamilyang Baskerville sa kanilang mahigpit na pagsasanay at mga pagsusulit na nagsisimula pa lamang noong bata pa ang mga anak. Sa oras na matutong maglakad ang isang bata sa pamilya ng Baskerville, agad silang isinailalim sa isang pagsubok ng tibay. Kailangan nilang umakyat sa isang matarik na bundok ng walang tigil, maliban sa ilang pinapayagang pahinga. Sa gabi, kailangan nilang matulog sa tabi ng bangkay ng isang halimaw para masanay sila sa mga mahihirap na sitwasyon at matutong hindi matakot. Ang mga matinding pagsasanay na ito ang nagbigay ng takot at paggalang sa pamilyang Baskerville sa buong lupain. Kapag umabot na sa 8 taong gulang ang mga bata, haharapin nila ang pinakamapanganib na pagsusulit.
Ang nakamamatay na eksaminasyong ito ang dahilan kung bakit kinatatakutan ang pamilya. Sa gilid ng teritoryo ng Baskerville ay nakatayo ang isang bundok na tinatawag na Le Rouge et Lenore. Punong-puno ito ng mga mapanganib na halimaw, at dito magtitipon ang mga batang hounds, mga anak ng pamilyang Baskerville, para sa kanilang pagsusulit. Si Pavlov Van Baskerville, kilala bilang Shadow Dog at ang tagapagsanay ng pamilya, ay tumayo sa harap ng mga batang Panginoon at ipinaliwanag ang mga tuntunin ng eksaminasyon. Kailangan nilang mabuhay sa loob ng isang buong buwan, manghuli ng malalaki, at makapangyarihang mga halimaw. Sinabi ni Pavlov na makakakuha sila ng 10 puntos para sa simpleng pananatiling buhay. Kung makaligtas sila ng walang pinsala o kapansanan, makakakuha sila ng 30 puntos. Ang makaligtas matapos talunin ang ibang batang estudyante ay magbibigay sa kanila ng 50 puntos, at kung makapatay sila ng halimaw, makakatanggap sila ng 70 puntos. Ang pagtupad sa lahat ng mga gawaing ito ay magbibigay sa kanila ng kabuuang 70 puntos. Dagdag pa ni Pavlov na kung makuha nila ang badge ng isa pang batang Panginoon, makakakuha sila ng bonus points. Ngunit kung sila'y mamatay, makakakuha sila ng 0 puntos. Binalaan din niya sila na huwag maging arogante. Naalala ang aral ni Sir Hugo, ang isang mandirigma ay namamatay sa sandaling masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Binalaan din niya sila na huwag lumampas sa mga hangganan ng eksaminasyon, dahil ang mga lugar na iyon ng Le Rouge et Lenore ay mapanganib, puno ng mga hindi kilalang banta. Ipinaliwanag ni Pavlov sa mga batang Panginoon na magkakaroon ng mga shadow dogs, mga bantay na kabalyero, na nakatago sa lugar upang bantayan sila at suriin ang kanilang progreso. Habang naghihintay ang mga batang Panginoon para sa pagsisimula ng eksaminasyon, may ilan sa kanila na nag-uusap tungkol kay Vicar at sa kanyang mga nagdaang tagumpay. Pero nanatiling kalmado si Vicar, iniisip ang bundok na kanyang napuntahan na noon. Malapit sa kanya, kitang-kita ang kaba ng triplets, nanginginig at pawisan, halatang takot na takot. Nais ni Pavlov na swertehin ang lahat bago tumunog ang kampana, na hudyat ng pagsisimula ng eksaminasyon. Pagkatunog ng kampana, nagtakbuhan ang mga batang Panginoon sa iba't ibang direksyon, naghahanap ng pinakamagandang lugar sa bundok. Isang batang Panginoon ang naalala ang isang lugar mula sa eksaminasyon noong nakaraang taon at inisip na ito ay magbibigay sa kanya ng kalamangan. Habang isa pang estudyante ang nagpasya na sundan siya, balak na agawin ang kanyang pwesto. Samantala, nagtatalo ang triplets, bawat isa ay may sariling gustong paraan ng paggawa ng mga bagay. Mahigpit na binabantayan ni Pavlov ang eksaminasyon, alam niyang ang trabaho niya ay panatilihing kaunti ang mga casualty. Bagamat hindi ipinagbabawal ang pagpatay, ito ay mahigpit na hindi hinihikayat, at ang sinumang pumatay ng ibang kalahok ay mawawalan ng puntos. Determinado ang mga shadow dogs na pigilan ang anumang hindi kailangang pagkamatay. Isa sa mga shadow dogs ang itinalaga upang bantayan si Vicar at nagulat nang makita itong papunta sa isang bawal na lugar. Nagtataka siya kung saan papunta si Vicar at kung talagang kasinggaling siya ng mga balita tungkol sa kanya. Naglakad si Vicar patungo sa isang malaking puno at naisip kung ito ang tamang lugar para magtayo ng kampo. Nagustuhan niya ang malambot na lupa at inisip na maganda itong lugar para manatili ng matagal. Isinasaalang-alang pa niya ang pagpapahinga na nagpagulo sa shadow dog na nagbabantay sa kanya. Habang abala ang ibang kalahok sa pakikipaglaban sa isa't isa o sa mga halimaw, kalmadong nangungulekta si Vicar ng kahoy at nag-ensayo gamit ang isang kahoy na stick. Kalaunan, mapayapa siyang natulog sa ilalim ng puno. Ang shadow dog, na nawawalan na ng pasensya, ay nagsimulang magduda sa reputasyon ni Vicar. Napansin niyang gumugugol ng maraming oras si Vicar sa paghuhukay ng mga butas, panghuhuli ng pagkain, at pagkolekta ng mga kagamitan. Nagsimulang isipin ng shadow dog na baka nagtatago lang si Vicar sa halip na tunay na nakikipagkumpetensya sa eksaminasyon. Sa huli, sumuko siya at umalis, naghahanap ng mas kawili-wiling panoorin. Pagkaalis ng shadow dog, umiti si Vicar. Masaya siyang sa wakas ay wala na ang tagamasid at inisip niyang ang pagkampo dito ay nagpapaalala sa kanya ng mga lumang araw. Naalala niya ang isang pag-uusap tungkol sa paggamit ng cacao beans para mabawasan ang amoy ng isda. Naglagay siya ng ilang buto sa apoy at bulong sa sarili na tuluyan nang umalis ang shadow dog at natapos na ang kanyang paghahanda. Handa na siyang magsimula ng pangangaso. Pagkalipas ng ilang araw, pumasok si Vicar sa bawal na lugar at naalala ito mula sa kanyang nakaraan. Naamoy niya ang nasusunog na kahoy at alam niyang malapit na siya sa kanyang target.
Di nagtagal, nakita niya ang isang tambak ng nasusunog na dumi at naisip na natagpuan na niya ang hinahanap, isang hellhound. Nakatayo ang hellhound sa harap niya, may mga apoy na umaagos mula sa bibig nito. Ang halimaw na ito ay isa sa pinakamapanganib sa lupain, na may risk rating na B+. May taas itong 3 metro, at may mga sulfuric flames na kayang sunugin ang anumang madaanan nito. Kapag nakagat ka nito, hindi ka na mabubuhay. Ang apoy ng hellhound ay hindi nawawala hanggang sa masunog ang lahat ng kanyang madikitan. Naalala ni Vikir ang pakikipaglaban sa isang hellhound noong siya ay 18 taong gulang sa kanyang nakaraang buhay, at halos hindi siya nakaligtas. Ngayon, bilang 8 taong gulang, alam niyang hindi niya matatalo ang hellhound mag-isa. Ngunit alam din niya ang isang paraan para pabagsakin ang halimaw na kahit isang bata ay kayang gawin. Nang sumugod ang hellhound sa kanya, mabilis na umiwas si Vikir sa gilid, inalala ang unang kahinaan ng mga hellhounds, kaya lang silang maglakad sa tuwid na linya at hirap silang magliko ng mabilis. Nagbuhos si Vikir ng kaunting tubig sa lupa, at habang papalapit ang hellhound, sumigaw si Vikir ang pangalawang kahinaan, hindi kayang tumawid ng hellhounds sa tubig. Pinilit ng tubig ang hellhound na kumuha ng mas mahabang daan, nagbibigay kay Vikir ng mas maraming oras upang gumalaw. Alam niyang kahit kaunting tubig lang ay makakapagpabagal sa mga ito. Naalala rin ni Vikir na ang mga halimaw na tulad ng hellhounds ay bumubuka ang bibig habang tumatakbo, isa pang kahinaan. Nang sumugod muli ang hellhound, itinapon ni Vikir ang isa sa mga duguang cacao beans sa bukas na bibig nito. Napaunggol sa sakit ang hellhound at tumigil sa paggalaw. Ipinaliwanag ni Vikir sa sarili na ang tsokolate ay nakakalason sa mga aso, at dahil ang isang duguang biyan ay may kakayahang makagawa ng 100 litro ng tsokolate, hindi na nakakapagtakang maaaring mapinsala nito ang isang halimaw na tulad ng hellhound. Sinamantala ang pagkakataon, hinugot ni Vikir ang kanyang espada at tinarget ang pinakamahinang bahagi ng hellhound, ang kidney nito, kung saan walang rib upang protektahan ito. Sa isang mabilis na galaw, napatay ni Vikir ang hellhound. Habang sinisipsip ni Vikir ang enerhiya mula sa napatay na halimaw, naramdaman niyang lalo pang lumalakas ang kanyang katawan. Pinaikot niya ang kanyang espada at napansin niyang tila mas gumagaan ito, patunay na unti-unti niyang nababawi ang lakas na taglay niya bago ang kanyang regression, at hindi pa man siya umaabot ng 15 taong gulang. Hindi niya mapigilan ang mag-isip kung anong itsura ng mukha ni Hugo kapag inihatid niya ang ulo ng isang B+ rated na halimaw bilang isang 8 taong gulang. Ngunit bago pa niya ma-enjoy ang kanyang tagumpay, napansin ni Vikir ang isang grupo ng hellhounds na papalapit, marahil ay naghahanap ng paghihiganti para sa kanilang kasamahan. Nanatiling kalmado si Vikir, alam ang kanilang mga kahinaan at kung paano sila talunin. Marami pa siyang duguang beans at handa siyang gamitin ang mga ito. May ngiti sa kanyang labi, pinugutan niya ang napatay na hellhound at tinukso ang mga paparating, tiwala na hindi siya matatalo. Ngunit biglang may kakaibang nangyari. Sa halip na umatake, nagsimula ang mga hellhounds na umungol at tila natakot. Nabigla si Vikir. Kilala ang mga hellhounds sa kanilang bangis, hindi sila kailanman umaatras sa laban, kahit pa ang kamatayan ang katumbas nito. Nagtaka si Vikir kung ano ang nagpatakot sa mga mabagsik na nilalang. Paglingon niya, namangha si Vikir nang makita ang isang napakalaking nilalang na may 3 ulo na nakatayo sa harapan niya. Isang Cerberus, ang maalamat na 3 ulong aso. Ang halimaw ay napakalaki, halos 7 metro ang taas, at alam ni Vikir na ang Cerberus ay may E+ na danger rating. Nalito siya, karaniwan, ang Cerberus ay naninirahan sa mas matataas na bahagi ng bundok, sa teritoryo ng mga tribo ng barbaro. Kilala ang Cerberus bilang ang pinakadakilang tagapagbantay ng mga kaluluwa, nagbabantay sa daan patungo sa daigdig ng mga patay. Napansin ni Vikir na sugatan ng Cerberus, may mga palaso na nakabaon sa katawan nito. Mukhang may mga humahabol dito, at tumakbo ito papunta sa lugar na ito upang makaligtas. Ito na ang pagkakataon ni Vikir. Bagaman ang isang sugatang E+ na halimaw ay napakapanganib pa rin, naniwala si Vikir na kaya niya itong talunin. Itinatago ni Vikir ang kanyang tunay na mga kakayahan. Bagamat bata pa, isa na siyang bihasang mandirigma, at ang kanyang katawan ay pinalakas ng mahika mula sa River Laquirira. Mabisa ang kanyang mga sandata laban sa sugatang Cerberus. Gamit ang mga teknik sa pakikipaglaban na pinaghusay niya mula sa mga laban sa mga angka ng demonyo, nagawa niyang tamaan ang Cerberus ng ilang beses. Inisip niyang maaari na niyang talunin ang makapangyarihang halimaw.
Ngunit sa isang sandali ng kapabayaan, bumaba ang depensa ni Vikir. Sinugod siya ng Cerberus gamit ang matutulis na kuko nito, at isang hampas lamang ay nabasag ang espada ni Vikir, at isinunod siyang itinapon ng halimaw. Tumama siya sa isang puno na may nakakadiring tunog, at bumuga ng dugo si Vikir mula sa kanyang bibig. Matindi ang pinsala sa kanya, halos hindi siya makagalaw. Dahan-dahang iminulat ni Vikir ang kanyang mga mata, nararamdaman ang matinding sakit sa kanyang kaliwang braso. Agad siyang kinabahan at inisip kung naputol na ba ang kanyang braso ng Cerberus. Pero nang tignan niya ito, laking ginhawa niya nang makitang nandoon pa rin ang braso niya, bagamat sugatan. Pinagpasalamat niyang ang mahika ng River Navirira ang malamang na nagligtas sa kanya mula sa pagkawala ng braso. Alam pa rin niyang seryoso ang pinsala, at hindi na niya kayang makatanggap pa ng isa pang ganong atake. Muling umatake ang Cerberus, at si Vikir, alam na wala siyang ibang pagpipilian, ay mabilis na umiwas sa susunod na hampas ng halimaw. Ang karanasan niya bilang isang mangangaso ay nagturo sa kanya na minsan, ang pinakamainam na opsyon ay ang umatras. Sa pagkakataong ito, ang pinakamahalaga ay ang makaligtas. Kailangan niyang tumakbo kahit na ang ibig sabihin nito ay pagkatalo. Nag-isip ng mabilis si Vikir, hinahanap ang posibleng ruta ng pagtakas. Doon niya napansin ang isang bakal na bakod na hindi kalayuan. Biglang sumiklab ang pag-asa sa kanyang puso. Kung makakarating siya sa likod ng bakod na yon, makakalabas na siya sa restricted area at magiging mas ligtas. Pinaigting niya ang kanyang lakas at tumakbo ng mas mabilis gamit ang natitirang lakas. Sa isang biglang buhos ng enerhiya, nakarating si Vikir sa kabila ng gate. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag, ngunit alam niyang hindi pa siya ganap na ligtas. Kailangan niyang makarating sa lugar ng kanyang itinago noong una, isang ligtas na lugar kung saan siya makakapagpahinga at makakabuo ng bagong plano. Habang tumatakbo, mabilis niyang sinuri ang kagubatan. Sa wakas, nakita niya ito, ang hukay na itinakda niya noon. Muntik nang tamaan si Vikir ng pangil ng Cerberus, ngunit agad siyang nakaiwas at tumalon paharap. Ang napakalaking aso ay nahulog sa hukay, na puno ng mga matutulis na kahoy. Ngumiti si Vikir sa sarili, alam niyang ang maingat niyang paghahanda ay nagbunga. Pinahiran niya ng essence ng dugo ang beans ang mga sibat, na tila lason sa mga asong halimaw tulad ng Cerberus. Nagmaingay ang halimaw, at nagsimulang bumula ang bibig nito, pero nanatiling nakatutok si Vikir. Isa ito sa pinakamahirap na laban sa kanyang buhay. Alam niyang mataas ang ranggo ng Cerberus bilang isang demonyo, at hindi pa tapos ang laban. Kinuha ni Vikir ang isa sa mga sibat at itinapon ito sa Cerberus, tinamaan ang napakalaking nilalang sa tagiliran. Pero hindi pa rin patay ang Cerberus at patuloy itong humakbang papalapit kay Vikir, handang umatak muli. Binilang ni Vikir ang bawat hakbang na ginawa ng Cerberus habang lumalapit ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pagkatapos ng ikapitong hakbang, biglang huminto ang Cerberus. Bumagsak ito sa lupa, eksaktong nasa harapan ni Vikir. Bumuntong hininga si Vikir, nakahinga ng maluwag. Totoo ang mga bali-balita, ang sibat na itinapon niya ay hindi ordinaryong sandata. Pinahiran ito ng kamandag mula sa nakamamatay na Bloody Mamba Snake. Napakalakas ng kamandag na, pagkatapos matamaan, hindi makakagawang higit sa 7 hakbang ang biktima bago bumagsak. Matagal nang itinago ni Vikir ang espesyal na sibat na yon, alam niyang maaaring dumating ang araw na kakailanganin niya ito. Ngayon, nakahandusay sa harap niya ang patay na Cerberus, at naramdaman ni Vikir ang malakas na enerhiya ng halimaw na dumadaloy sa kanyang katawan. Tumayo siya sa ibabaw ng 3 ulo ng halimaw, nararamdaman ang paglakas ng kanyang katawan. Ngunit pagkatapos, nag-isip siya kung paano niya madadala ang napakalaking katawan pabalik. Agad malalaman ng sinumang makakita na siya ang pumatay sa isang E+ rated na halimaw. Naisip ni Vikir na maghanap ng saksi, marahil isa sa mga Guardian Knights na nakakita sa kanya habang ginagawa ang mga sibat kanina. Pero biglang napunta ang isip niya sa isang mas mahalagang bagay. Ang Cerberus ay isang tagapagbantay na nangangahulugang may binabantayan ito. Kailangang may malapit na dungeon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa pananabik sa pag-iisip ng kayamanang maaaring nakatago sa loob. Kadalasan, ang mga dungeon ay tahanan ng mga makapangyarihang halimaw at kadalasang naglalaman ng malalaking gantimpala. Determinado siyang mag-imbestiga, pinahiran ni Vikir ang sarili ng dumi ng Cerberus. Makakatulong ito upang mawala ang kanyang amoy at maiwasan ang maliliit na halimaw habang nagpapatuloy siya. Sinundan ni Vikir ang bakas.
Nang Cerberus sa kagubatan, maingat na inobserbahan ang tuyong lupa, nabubulok na mga dahon, at basang mga ugat. Habang sinusundan niya ang daan, napagtanto ni Vickers na narating na niya ito dati. Ang dungeon na ito ay matutuklasan sa loob ng mga 10 taon, ngunit sa panahong iyon, wala nang laman ito. Pero sa ngayon, ramdam niya ang mahika sa ilalim ng lupa. Habang papalapit siya sa pasukan ng dungeon, napansin ni Vickers na walang liwanag na nanggagaling mula sa loob. Ibig sabihin, mas malalim ang dungeon kaysa sa kanyang inaakala. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pananabik habang naghahanda siyang pumasok. Hindi niya mapigilang mag-isip kung anong klaseng mga kayamanan at lihim ang naghihintay sa kanya sa loob. Habang naglalakad si Vickers sa madilim na dungeon, napansin niya ang maliwanag na pulang mga bato sa mga pader. Sigurado siyang may kaugnayan ang mga batong ito sa kalapit na Red All Mountain. Bigla, nakita niya ang isang ilaw na nagmumula sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Umaasa siyang ito ang pasukan na matagal na niyang hinahanap, kaya binilisan niya ang kanyang lakad. Di nagtagal, napunta siya sa isang maliwanag na silid. Nang masanay ang kanyang mga mata sa liwanag, nakita niya ang isang napakalaking ruby na nakaupo sa isang haligi sa gitna ng silid. Kumikislap ang ruby, at alam ni Vickers na puno ito ng mahika dahil sa kakaibang ningning nito. Ngunit napansin niya ang isang kakaibang bagay, isang kalansay na nakahandusay malapit sa haligi. Nang lumapit siya, nakita niya ang mga palatandaan ng marahas na laban, gaya ng malalalim na hiwa at tuyong dugo sa mga buto. Matagal nang may tao rito na namatay. Sa kanyang pagkamausisa, pinulot ni Vickers ang isang liham na nakahiga malapit sa kalansay. Ang sumulat ng liham ay nagpakilalang si Cain, ngunit hindi niya nais dumisan ang papel gamit ang kanyang buong pangalan. Habang binabasa ni Vickers ang liham, napansin niya na ang sulat kamay ay galing sa isang miyembro ng pamilyang Baskerville. Ipinaliwanag sa liham ni Cain kung paano niya at ng kanyang kapatid na si Abel natagpuan ang maalamat na silid ng bato, isang bagay na matagal nang pinag-uusapan sa kanilang pamilya. Ang dalawang magkapatid ay dumaan sa maraming panganib at nakipaglaban sa maraming halimaw para makarating dito. Ngunit ang huling gawain ang nagpakulong sa kanila ng 3 taon. Hindi makapaniwala si Vickers sa mga isinakripisyo ng magkapatid para sa kayamanang ito. Muling binalingan ni Vickers ang napakalaking ruby, napagtanto niyang ito marahil ang susi sa paglutas ng huling palaisipan ng dungeon. Binasa ni Vickers ang mga salitang nakaukit sa monumento, kapag pumasok, isa ito. Sa loob, nagiging 2. Kapag lumabas, isa ulit. Hindi niya ito naintindihan, ngunit naghirap din sina Cain at Abel sa parehong palaisipan. Ipinaliwanag sa liham na sina Cain at Abel ay kambal na pinaghiwalay mula pagkabata, at isa lamang sa kanila ang makakaalis dala ang kayamanan. Pinatay ni Cain si Abel, ngunit kahit na naging isa mula sa 2, hindi lumitaw ang kayamanan. Iniwan ni Cain ang liham bilang babala sa iba na huwag nang pumunta, sinasabing ang dungeon ay ginawa lamang upang linlangin ang mga tao. Maingat na binasa ni Vickers ang liham at napagtanto niyang hindi naintindihan ni Cain at Abel ang palaisipan. Hindi siya kambal, ngunit ibinigay din sa kanya ang parehong gawain. Muling pinag-isipan ni Vickers ang palaisipan, kapag pumasok, isa ito. Sa loob, nagiging 2. Kapag lumabas, isa ulit. Hindi siya handang sumuko. Alam niyang walang dungeon na hindi malulutas at kaya niyang resolbahin ito. Tiningnan ni Vickers ang kalansay at nagkaroon ng ideya. Napagtanto niyang nagkamali sina Cain at Abel dahil inisip nilang sila ay 2 magkahiwalay na tao. Lumapit siya sa ruby, iniisip ang madilim na lagusan papunta sa maliwanag na silid. Nasa ilaw at anino ang sagot sa palaisipan. Isa ako kapag pumasok sa madilim na lagusan, ngunit kapag inihagis ng liwanag ng ruby ang aking anino, nagiging 2 ako. Nawawala ang anino sa dilim kapag lumabas ako. Naiintindihan na ni Vickers ang sagot ay anino. Nang basagin ni Vickers ang ruby, isang maliwanag na liwanag ang pumuno sa silid, inilantad ang kayamanang nakatago sa dungeon. Namangha si Vickers. Sa harap niya ay isang espada na may kakaibang aura, nakalagay sa ibabaw ng isang bato. Nagulat si Vickers, ito ang maalamat na espada, si Beelzebub. Nakaukit sa bato sa ilalim ng espada ang mga salitang nagsasabing tanging isang miyembro ng pamilyang Baskerville lamang ang maaaring gumamit ng espada. Napagtanto ni Vickers na ang espada ay konektado sa kanyang pamilya. Nagmamadaling bumalik ang mga alaala ni Vickers sa kanyang kabataan. Naalala niya ang isang aklat na nagkwento tungkol kay Beelzebub, isang napakabangis na halimaw na isa sa 7 calamities.
Matagal na panahon na ang nakalipas, ang unang pinuno ng pamilyang Baskerville ay nakipaglaban kay Beelzebub, at ang natitirang kapangyarihan ng demonyo ay isinilid sa mga lupain ng Baskerville. Maraming hindi naniniwala sa kwento, ngunit ngayon, alam ni Vicker na totoo ito dahil narito mismo sa harapan niya ang espada ni Beelzebub. Naalala rin ni Vicker kung paano minsang ninakaw ang espada ng mga angka ng demonyo na nagresulta sa maraming kamatayan sa labanan. Determinado na hindi na ito mangyari muli, inabot ni Vicker ang espada, idineklara na ngayon ay kanya na ito. Sa sandaling hawakan niya ito, naramdaman niyang may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang kamay at biglang nawala ang espada. Pagkaraan ng ilang sandali, muling lumitaw ang espada, na tila napagsama sa kanyang kamay. Itinaas ni Vicker ang kanyang kamay at muling lumabas ang espada, kumikislap ng banayad. Ngumiti si Vicker, na pagtanto niya ngayon ay hawak niya ang isang makapangyarihang sandata na gawa mula sa mga labi ng isang Beelzebub. Nagtaka siya kung gaano pa siya lalakas kasama siya sa kanyang tabi. Matapos galugarin ang dungeon at wala nang matagpo ang iba pang kayamanan, nagpasya si Vicker na umalis. Ngunit habang papaalis siya, nakaramdam siya ng kakaiba. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, nakakaramdam ng pagkahilo at matinding gutom. Nang tinignan ni Vicker ang kanyang kamay, narinig niya ang isang boses sa kanyang ulo, at napagtanto niyang hindi siya ang nagugutom, ito ang espada, si Beelzebub. Sa labas ng dungeon, hawak ni Vicker ang kanyang tiyan, nararamdaman ang gutom ng espada na kumakain ng kanyang lakas. Bigla, naramdaman niyang hinihila siya ng espada sa isang partikular na direksyon. Sinundan niya ito, na intriga kung saan siya dadalhin. Sa wakas, nakarating siya sa bangkay ng Hellhound na napatay niya kanina. Hinila si Beelzebub papunta sa bangkay, at nang i-extend ni Vicker ang espada, sinipsip nito ang dugo ng Hellhound. Habang kumakain ang espada, unti-unting nawala ang gutom ni Vicker. Nagtaka si Vicker kung ang gutom ng espada ang dahilan kung bakit natuyo ang mga puno at lupain sa paligid. Nang matapos kumain si Beelzebub, naramdaman ni Vicker ang halo ng frustrasyon at responsibilidad sa pagkontrol ng makapangyarihang sandata na ito. Tumunog ng parang nasiyahan ang espada, at sandali pang pinag-aralan ni Vicker ang mga kakayahan nito. Napansin niya ang 3 puwang sa espada, bawat isa'y puno ng kapangyarihang nakuha ni Beelzebub mula sa kanyang mga kalaban. Ang unang kakayahan ng espada ay Hemorrhage Hellhound, isang biplas na kakayahan na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pagdurugo mula sa pinakamaliit na sugat. Nagkaroon ng ideya si Vicker at pumunta sa katawan ng patay na Cerberus. Muling nagsimulang kumain si Beelzebub, ngunit pinigilan ito ni Vicker, sinasabing hindi dapat masyadong masira ang katawan dahil kailangan itong suriin. Marahan niyang tinapik ang espada at sinabing, tama na. Tumulog si Beelzebub na parang batang nag-alboroto. Nang masiyahan si Beelzebub, puno na ang 3 puwang ng espada, burn injury mula sa Cerberus A+ rank, Hemorrhage Hellhound B+ rank, at high speed regeneration mula sa isang daga F rank. Nagulat si Vicker nang makitang nasipsip ni Beelzebub pati na ang daga na nadurog sa ilalim ng Cerberus. Puno ng pagmamayabang at paghanga si Vicker sa kanyang nakuha na kasanayang burn injury mula sa Cerberus. Alam niyang ang kapangyarihang ito ay nagdudulot ng matinding sakit, mas malala pa kaysa sa patuloy na pagdurugo mula sa Hemorrhage Hellhound. Ngayong handa na ang katawan ng halimaw para sa pagsusumite sa practical exam, kaya't pinagpasyahan ni Vicker na hintayin na lamang ang pagtatapos ng pagsusulit. Ang mga batang hounds ay natapos na sa kanilang pagsusulit at bumalik sa Baskerville, sabik na naghihintay ng kanilang mga resulta. Nang matapos ang ebalwasyon, bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng gantimpala, isang kalasag, espada, o kwintas na ginawa mula sa mga halimaw na kanilang nahuli. Ngunit isang tagumpay ang namukod tangi at nag-iwan ng malalim na impresyon sa lahat ng nakasaksi. Si Hugo, ang pinuno ng angkan ng Baskerville, ay nakaupo sa kanyang opisina, nagtataka habang tinanong ang kanyang butler, sino ang nakahuli ng ano? Sumagot ang butler, si Batang Master Vicker Van Baskerville, 8 taong gulang pa lamang, ay nakahuli ng isang Cerberus, isang E+ rank na halimaw. Ipinaliwanag ng butler na ang Cerberus ay napadpad sa restricted area noong practical exam. Nagulat si Hugo na nagawa ni Vicker na pabagsakin ang ganoong kalakas na nilalang, isang bagay na iniiwasan pa nga ng mga kabalyero ng kanilang pamilya. Ipinaliwanag ng butler na ang halimaw ay nasugatan ng mga barbaro, at ginamit ni Vicker ang isang lason sa kanyang kahoy na sibat para tapusin ang Cerberus. Gayunpaman, hindi nila alam kung anong uri ng lason iyon o kung paano nakuha ni Vicker ang ganoong bagay.
Lalong naintriga si Hugo, ngunit ang tanging impormasyon lamang na makukuha niya ay mula sa hunting journal. Binalak ng butler na tanungin si Vicar tungkol dito, ngunit ang batang hound ay bumalik na sa kanyang silid at sinabing siya ay pagod. Ngumiti si Hugo, natatawa sa pag-iisip na si Vicar ay talagang matalino para sa kanyang edad. Ipinahayag ng butler ang kanyang pagkamangha, sinabing nakakagulat na isang hound na ang apelyido ay Van, hindi mula sa isang kilalang sangay ng pamilya, ay ganito katalino. Tumugon si Hugo na hindi siya interesado sa pinagmulan ng isang hound. Mas pinahahalagahan niya ang talento at pagsisikap kaysa sa dugong dumadaloy, sabay sabing kahit ang pinakamahusay na dugo ay maaaring manggaling sa tinatawag na moth. Naisip ng butler kung nag-aalala si Hugo tungkol sa kanyang pangalawang anak na malapit nang magsimula sa isolation training. Ngunit hindi niya ito sinabi at humingi na lang ng paumanhin. Pinawi ni Hugo ang paghingi ng tawad, ngunit sinabi niyang kailangan niya ng kaunting excitement. Nagmungkahi ang butler na tawagin si Vicar at sumang-ayon si Hugo. Tumayo si Vicar nang may kumpiyansa sa harapan ni Hugo. Tinanong ni Hugo kung paano niya nahuli ang Cerberus sa pagsusulit. Ipinaliwanag ni Vicar na ginamit niya ang chocolate sa kanyang sibat, dahil ito ay isang nakakamatay na lason sa mga halimaw na kahawig ng aso. Nagulat si Hugo, biglang napagtanto kung bakit humiling si Vicar ng chocolate bago ang laban. Ang butler, na nakatayo malapit, ay nagulat sa kaswal na pag-uusap nila, iniisip kung ito ba talaga ay isang usapan sa pagitan ng isang ama at anak. Tinanong ni Hugo si Vicar kung bakit hindi niya sinagot ng maayos ang mga tanong ng butler. Kalma lang na sinabi ni Vicar na ang butler ay hindi ang kanyang Panginoon. Nang tanungin kung sino ang kanyang Panginoon, sinabi ni Vicar na siya ay nagsisilbi sa pinuno ng angkan. Ngumiti si Hugo at binati siya sa kanyang tagumpay, sinabing bilang gantimpala, maaari niyang panatilihin ang katawan ng Cerberus. Bilang pinakamataas na scorer, binigyan din si Vicar ng isang kahilingan. Nagningning ang mga mata ni Vicar, alam na alam kung ano ang kanyang hihilingin. May determinasyon, hiningi niya ang pahintulot na makapasok sa 10,000 Epistle Library, isa sa pinakamalalaking aklatan sa buong imperyo, na nakatago sa kaibuturan ng Baskerville Estate. Nagulat si Hugo sa kahilingan at pinaalala kay Vicar na tanging ang pinuno ng angkan, ang pangalawa sa pamumuno, at ang kanilang direktang mga anak lamang ang pinahihintulutang makapasok. Sinabi ni Vicar na mauunawaan niya kung tatanggihan ang kanyang kahilingan, bagamat lihim niyang pinaplano na pumasok ng palihim kung kinakailangan. Sa kanyang gulat, pinagbigyan ni Hugo ang kanyang kahilingan at sinabihan siyang pag-aralan ang Baskerville 6 Technique na matatagpuan sa ika-6 na restricted zone ng aklatan. Nagulat si Vicar. Walang anak sa labas na kailanman pinahintulutan na mag-aral lampas sa ika-4 na technique, ngunit nanatili siyang kalmado. Bagamat ito'y pang-6 na technique lamang, buo ang determinasyon ni Vicar na malampasan ang antas ni Hugo. Na-master ni Hugo ang ika-7 technique at kaya niyang magpakawala ng 9 na makapangyarihang mga espada. Hindi nakalimutan ni Vicar ang diskriminasyon na naranasan niya bilang isang anak sa labas, at nais niyang malampasan ito. Ang tunay niyang layunin ay matutunan ang pinakamakapangyarihang technique sa lahat, ang mga aral ng unang patriarka ng Baskerville, na tinalo ang 7 Great Disasters. Alam niyang ito ang susi sa kanyang tagumpay. Ngumiti si Hugo at binati siya ng good luck. Yumuko si Vicar bilang pasasalamat. Alam niyang hindi nauunawaan ni Hugo ang buong halaga ng aklat na kanyang ibinigay, ngunit buo ang tiwala ni Vicar na ang pagkakataong ito ang magbibigay daan para lalo siyang lumakas. At ngayon, si Vicar ay nakatayo sa harap ng 10,000 Epistle Library. Unang beses na pumasok si Vicar sa 10,000 Epistle Library, at namangha siya sa dami ng mga librong nakapaligid sa kanya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga pamagat, severing incisors, grinding molars, piercing canine, snaggletooth that embeds twice, at wisdom teeth that lay down. Mga librong tungkol sa espada na matagal na niyang pinapangarap basahin sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit alam ni Vicar na bilang isang anak sa labas, bawal siyang matuto ng mga teknik na lampas sa ika-4 na antas. Batas ito ng angkan ng Baskerville upang tiyakin na ang mga hound ay hindi lalaban sa kanilang mga amo. Maya-maya, may nakita siyang isang librong nakakadena at may malaking kandado sa gitna. Naisip niya kung ito na nga ba ang pang-6 na teknik. Hindi siya makapaniwalang pinayagan siyang basahin ito ni Hugo. Sa nakaraan niyang buhay, ni hindi niya inakalang magkakaroon siya ng ganitong pagkakataon. Iniisip niyang pinayagan lang siya ni Hugo dahil siguro, sa murang edad niyang 8, hindi siya makakabisa ng laman ng aklat sa loob ng isang araw.
Pero sa nakaraang buhay niya, master na niya ang unang 4 na teknik at matagal na niyang pinag-aralan ang ika-5. Nang mabuksan niya ang libro, naunawaan niya kung bakit hirap siyang matutunan ang ika-5 teknik noon. Hindi niya alam na kailangang ihinto ang daloy ng mana pagkatapos ng ika-4 na teknik. Natuklasan niya na kakaiba ang katangian ng teknik ng Baskerville. Bawat antas ay nagdaragdag ng ngipin, mula sa isang ngipin para sa unang teknik hanggang sa mas maraming ngipin sa mas mataas na antas. Ang mga ngiping ito ang lumikha ng natatanging pulang enerhiya sa espada. Bagamat may pagkakataon siyang basahin ang tungkol sa pang-6 na teknik, hindi ito ang sadya ni Vickers. Pumunta siya sa aklatan para sa mas mataas na kaalaman, isang bagay na higit pa sa mga teknik na natutunan na niya dati. Paglabas niya sa seksyon ng mga aklat tungkol sa espada, nagulat ang mga bantay. Tinatanong nila kung tapos na ba siya agad at inalok pa siyang dalhan ng iba pang libro. Tumanggi si Vickers at sinabing natapos na niya ang kailangan niya. Humanga ang mga bantay sa bilis niya pero sinabi nilang pwede pa siyang manatili at magbasa. Ngumiti si Vickers at sinabing baka magbasa pa siya ng ibang aklat bago umalis. Habang papalayo si Vickers, nagbulungan ang mga bantay, nagtatanong kung bakit siya papunta sa seksyon ng mga miscellaneous books. Akala nila ay hindi alam ni Vickers ang kahalagahan ng mga aklat tungkol sa espada dahil sa kanyang murang edad. Narinig ni Vickers ang kanilang usapan pero hindi na niya pinansin. Alam niya na may natatagong kayamanan sa mga lumang aklat na puno ng alikabok. Nagliwanag ang mga mata ni Vickers nang makita niya ang isang aklat na pinamagatang A Lurking Ambush. Naalala niya ito mula sa nakaraang buhay niya. Mukha itong simpleng lumang aklat na punit-punit ang mga pahina, pero alam ni Vickers ang tunay na halaga nito. Noong miyembro pa siya ng Hound Squad, nakakita sila ng isang punit na pahina mula sa isang aklat ng teknik na may sulat kamay ng Baskerville. Labis itong hinanap ni Hugo at natagpuan nila ito sa A Lurking Ambush. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sulat ng mga ninuno ng Baskerville, kabilang ang mahiwagang ika-10 teknik na labis na hinangad ni Hugo. Nagpadala pa si Hugo ng mga hound upang labanan ang 7 dakilang pamilya para makuha ang mga nawawalang pahina. Sa kabila ng maraming sakripisyo, natipon ang mga pahina, pero ang tanging natanggap ni Vickers ay isang malamig na magaling. Ang ambisyon ni Hugo na makuha ang ika-9 na teknik ay nagdulot ng maraming buhay na nawala. Naalala ni Vickers ang mga bangkay ng mga hound at ang madugong ambisyon ni Hugo. Puno ng galit, nangako si Vickers na hinding-hindi niya hahayaang mangyari ulit ang trahedyang iyon. Ngayon niya napagtanto na ang dahilan kung bakit hindi niya nagawa ang ika-5 teknik noon ay dahil wala siyang access sa kumpletong aklat. Alam ni Vickers na ang nawawalang mga pahina ang susi sa pag-aaral ng mga teknik. Kung wala ang mga ito, parang walang saysay ang mga pamamaraan sa aklat. Matapos basahin ito ng ilang oras, nasabi ni Vickers na kahit sino pa ang magbasa nito, iisipin nilang walang kwenta ang aklat. Pero kapag idinagdag ang mga nawawalang pahina, bigla itong magiging isang obra maestra. Sa nakaraang buhay niya, narating na ni Vickers ang pinakamataas na antas ng graduator aura at na-master na niya ang ika-4 na teknik. Alam niyang kaya niya itong gawin ulit, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya ulit sa mga dating pagkakamali. Nangako siya sa sarili na bago siya mag-15, babawiin niya ang lahat ng lakas na nawala sa kanya. Napakatutok ni Vickers sa pagbabasa, kaya hindi niya namalayang nagpalit na ang gabi at umaga. Matapos maisara ang aklat, napangiti siya sa sarili dahil namemorya niya ang lahat ng laman nito at napakalaki ng naging progreso niya. Nang tumayo si Vickers, napansin niyang wala na ang mga Guardian Knights. Alam niyang hindi pa kaya ng katawan niyang bata ang teknik na gumagamit ng 10 ngipin, pero sigurado siyang kaya niyang makamit ang ika-5 teknik, isang bagay na hindi niya nagawa noon. Pinagtuunan niya ng pansin ang estatwa sa harap niya at sinimulan itong hampasin gamit ang teknik ng espada ng Baskerville, ibinuhos ang lahat ng lakas. Una, ginamit niya ang unang teknik, kasunod ang ika-2, ika-3, at sa wakas, ang ika-4. Habang lumalaban, naalala ni Vickers ang lahat ng hirap na tiniis niya para marating ang pinakamataas na antas ng graduator aura sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya natutunan noon ang tamang teknik, at hindi rin siya matanggap ng mga kapamilya dahil sa kanyang pagiging anak sa labas. Kaya hindi niya nalampasan ang ika-5 teknik. Pero ngayon, determinado siyang huwag hayaang pigilan siya ng nakaraan. Mas matindi ang kanyang mga hampas, puno ng galit at pagkabigo. Inisip niyang si Hugo ang estatwa at pinutol niya ito ng perpekto. Hinal na hinal si Vickers at nagtanong sa sarili kung nagawa na ba niya ang ika-5 teknik.
Pinisil niya ang kanyang kamao at mumiti, dama ang init ng tuwa mula sa puso hanggang sa kanyang leeg. Halos mapaiyak siya sa saya. Bigla niyang napagtanto na kailangan niya ng tunay na espada upang masubukan ang bagong teknik niya. Sa mga sandaling iyon, mabilis na tumubo ang kanyang mga pangil, isang palatandaan na handa na siyang harapin ang kanyang amo. Ngumiti si Vikir ng may pagmamalaki, nanginginig pa rin sa tuwa dahil sa kanyang tagumpay. Hindi siya makapaniwalang narating niya ito sa napakabilis na panahon. Ang lakas ng kanyang mana ay nag-iba mula sa solidong anyo, naging likido ito, mas malakas at mas madaling kontrolin. Alam ni Vikir na kaya pa niyang makamit ang mas mataas na antas. Determinado siyang masanay sa lurking ambush, isang teknik na pinagsasama ang mabilis na pag-atake at mahusay na depensa. Ito ang perpektong teknik na walang kahinaan. Maingat na inilagay ni Vikir ang aklat sa tabi ng bintana at inisip kung gaano na siya kalayo mula nang bumalik siya sa nakaraan. Mas malakas at mas mahusay siya ngayon. Naniniwala siyang kung susubukan niya, kaya na niyang talunin ang isang mid-level graduator gamit ang kanyang bagong mga kakayahan. Ngunit alam niyang hindi pa niya pwedeng ipakita kay Hugo ang tunay niyang lakas. Kailangan niyang gawing palaisipan si Hugo upang magkaroon siya ng sapat na oras para makuha ang lahat ng kailangan niya. Kinuha ni Vikir ang isang magnifying glass at inilagay ito malapit sa aklat. Tumagos ang liwanag ng araw sa lente at unti-unting nagsimulang masunog ang mga pahina ng aklat. Ngumiti siya ng tuso at sinabing, ang pagsunog ng aklat ay magpapahirap kay Hugo at sa mga hound na maabot ang ika-10 teknik, kahit na para kay Vikir, wala itong problema. Bigla na lang dumating ang mga bantay na matagal nang nawawala at nagmamadaling pumasok sa aklatan. Naamoy nila ang nasusunog na papel at nagulat sila nang makita si Vikir. Nagtanong sila kung ano ang nangyari. Agad namang tumugon si Vikir ng maamong ekspresyon at ipinaliwanag na nakalimutan niyang maiwan ang magnifying glass, kaya nagkaroon ng sunog. Nag-alok siya na ipagbigay alam ito sa mga butler. Alam ng mga bantay na maaari silang mapahamak dahil dito. Matapos ang maikling katahimikan, sinabi ng isa sa kanila na hindi na kailangan ni Vikir humingi ng paumanhin. Sila ang may pagkukulang dahil hindi nila siya nabantayan, at masaya na lang sila na nangyari ito sa parte ng aklatan na puro walang silbing libro. Tinanong naman ni Vikir kung abala sila sa pakikitungo sa Mord clan tungkol sa mga minahan ng Ruby. Iniisip niya na wala silang oras para sa ganitong maliliit na problema, lalo na't wala naman sila roon sa simula pa lang. Pumayag ang mga bantay na gawing lihim ang nangyari, basta't mananatiling tahimik din si Vikir. Habang papalayo na si Vikir, iminungkahi niyang itago na lang nila ito at muling nagpaumanhin sa pag-abala sa kanila. Habang umaalis si Vikir, nag-usap-usap ang mga bantay tungkol sa pagiging mabait at maunawain niya sa mga manggagawa. Naniniwala silang karapat-dapat siyang igalang. Pero ang hindi nila alam, may mapanuksong ngiti si Vikir habang naglalakad palayo. Paglaon, nang nasa opisina na siya ni Hugo, tinanong siya nito kung may natutunan ba siya sa aklatan. Sumagot si Vikir na may nadiskubre siyang bagay na mainit at matalim, pero malambot at makapal. Nabigla si Hugo at ang punong butler, na napagtanto nilang posible nang nakakamit ni Vikir ang aura. Ang aura ay palatandaan na ang isang tao ay tunay nang nakapasok sa mundo ng pakikipaglaban gamit ang espada. Kahit na ang pinakamahuhusay na mandirigma ay kailangang mag-ensayo ng husto hanggang mag-15 anyos para maabot ang antas ng low-class sword expert. Na-excite si Hugo, ngunit naalala niyang 8 taong gulang pa lang si Vikir. Hindi siya makapaniwala na nasa ganitong antas na si Vikir, kaya hiniling niyang ipakita nito kung ano ang natutunan. Pumayag si Vikir. Sa isang malaking arena, nakatayo si Vikir na may hawak na espada habang ang ibang batang hounds ay nagmamasid, litong-lito. Tinanong ng punong butler si Hugo kung paano nito susubukin si Vikir. Sinabi ni Hugo na magpapakawala siya ng halimaw para labanan ni Vikir. Nagulat ang punong butler pero sinabi ni Hugo na handa na siya at gutom ang halimaw. Bumukas ang gate sa harap ni Vikir at isang bantay ang nagpasok ng isang malaking orc na nakakadena. Malaki ang orc, berde ang balat, malalaking kalamnan at matatalim na pangil. Sinusuri nito ang paligid gamit ang maliliit na matang parang butil. Ang mga batang hounds sa audience ay manghang-mangha at natakot. May ilan pang ang nagbubulungan kung kailangan ba talagang orc ang ipalaban sa isang 8 taong gulang. Iniisip pa nila kung kailangan na bang tawagin ang Guardian Knights kung maging delikado ang laban. Pero kalmado lang si Vikir, handang harapin ang orc gamit ang kanyang espada.
Nang magbigay ng senya si Hugo, binuksan ng bantay ang mga kadena ng orc. Umungal ito ng malakas at umatake kay Vikir. Ngunit hindi gumalaw si Vikir, hinihintay ang tamang pagkakataon. Nang malapit na ang orc, bigla siyang kumilos at mabilis na pinutol ang braso ng orc gamit ang isang mabilis na hiwa. Nabigla ang orc at pati na rin ang mga nanonood. Hindi na nag-aksaya ng oras si Vikir at inulit ang pag-atake, pinutol naman ang binti ng orc. Napasubsob ito sa lupa, umuungol sa sakit. Kalmado pa rin si Vikir, inaalam ang sitwasyon. Napagtanto niyang nagulat ang orc na makita ang sarili nitong dugo, at hindi gumagana ang mabilis nitong paggaling. Alam ni Vikir na ang ganitong klase ng halimaw ay hindi basta-basta mapipigilan ang matinding pagdurugo na dulot ng isang hellhound. Hindi makapaniwala ang mga nanonood. Posible bang ganito kalakas ang isang 8 taong gulang? Nagtatanong ang ilan kung nagawa ba niya iyon nang walang gamit na mana. Tumingin si Vikir kay Hugo pero hindi nagpakita ng emosyon ang mukha ni Hugo. Alam ni Vikir na sinusuri ni Hugo kung ano ang natutunan niya sa aklatan, kaya nagpasya siyang ipakita pa ang kakayahan niya. Bigla, lumaki ang mga mata ni Hugo at napasinghap ang punong butler, iniisip kung gumagamit ba ng aura blade si Vikir. Nagningning ang espada ni Vikir ng maliwanag na pulang liwanag. Mabilis siyang sumugod sa orc, na pilit pang bumabangon. Sa isang mabilis na hiwa, pinugutan niya ito gamit ang aura blade. Nabigla si Hugo sa nakita. Agad namang nakilala ng punong butler ang kislap ng espada ni Vikir bilang palatandaan ng isang mababang uri ng ekspertong mandirigma. Binati niya si Hugo at sinabi na nasaksihan nila ang pag-usbong ng isang henyo, isang kakaibang talento na wala pang katulad sa mga pamilya ng imperyo. Ngunit nakatuon ang pansin ni Hugo sa dugo ng orc, na patuloy pa ring umaagos kahit kilala ang mga orc na mabilis gumaling. Sinabi ni Hugo sa punong butler na nanalo lang si Vikir dahil mahina ang orc. Biglang nagsalita si Vikir, nakangiting inosente, at tinanong si Hugo, may mas malakas pa ba kaysa sa orc na ito? Nagulat ang mga batang hounds na naroon nang marinig nilang humihiling si Vikir ng mas mahirap na kalaban. May dahilan si Vikir kung bakit gusto niyang harapin ang mas malakas na kalaban. Gusto niyang ipakita kay Hugo ang pag-unlad niya at maipakita ito sa harap ng lahat. Umaasa siyang mapapansin siya ni Hugo at baka ipadala siya sa malayong lugar o sa isang akademya. Habang pinapanood ni Hugo mula sa gilid, binanggit niya na ang mga orc na dinala niya mula sa malalayong lugar ay hindi sapat para tugunan ang kagustuhan ni Vikir sa hamon. Sumang-ayon siya kay Vikir at sinabi na nararapat lang na humarap siya sa mas mahihirap na kalaban. Pagkatapos, tinanong ni Hugo ang punong butler kung mayroon silang nahuling nilalang sa pagsalakay sa mga barbaro. Kinumpirma ng punong butler na meron at iniutos ni Hugo na dalhin ito. Nagulat si Vikir at ang mga nanonood nang makita ang isang dambuhalang troll na pinapasok sa arena. Napakataas ng troll, mistulang higante sa tabi ni Vikir. Hiningi ni Vikir ang pahintulot kay Hugo na simulan ang laban. Nang pumayag si Hugo, tinanggal ang mga kadena ng troll at agad itong sumugod kay Vikir na may malakas na suntok. Ngunit mabilis si Vikir at madali niyang naiwasan ang pag-atake. Napunta siya sa likod ng troll habang nalilito ito. May sumigaw mula sa audience na nasayang daw ni Vikir ang perpektong pagkakataon para umatake. Pero umiling si Hugo at ipinaliwanag na ang mga troll ay may pambihirang kakayahang maghilom, kaya tanging mga fatal na atake lamang ang mahalaga. Kaya naman, mahalaga ang magandang plano sa pakikipaglaban sa troll. Habang sumugod ang troll kay Vikir, madali niya itong naiwasan sa bawat pag-atake. Namangha ang mga tao habang pinapanood kung paano niya napaglalampasan ang mga suntok at hampas ng troll na parang wala lang. Ngunit nagsimula silang magtaka kung bakit hindi siya lumalaban pabalik. May ilan na inisip na baka pinapagod lang niya ang troll, habang ang iba'y naniniwalang may matalinong plano si Vikir. Makalipas ang ilang sandali, nainip si Vikir at napagdesisyon ng oras na para kumilos. Alam niyang kaya niyang patayin ang troll kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, pero mukhang masyadong magiging halata. Gusto niyang magmukhang patas ang laban. Kaya't plano niyang gamitin ang lakas ng troll laban dito. Nang muli itong umatake, nakita ni Vikir ang pagkakataon. Mabilis siyang kumilos at hinampas ang braso ng troll, halos maputol ito. Nagulat ang mga tao, iniisip na natalo na ni Vikir ang halimaw. Pero agad nilang napagtanto na gagaling ito kung hindi nakamamatay ang sugat. Unti-unting nagsimulang gumaling ang mga sugat ng troll. At alam ni Vikir na ang tanging paraan para mapatay ito ay gamit ang hemorrhage skill ni Beelzebub.
Pero naisip niyang hindi na rin yon ganoon kahalaga. Habang pinapanood ang laban, sinabihan ni Hugo si Vicker na tumigil na bago pa lumala ang sitwasyon. Hindi siya pinansin ni Vicker at sinabing halos tapos na siya. Dagdag pa niya, kung hindi niya matalo ang troll sa susunod na galaw, susuko na siya. Sa galit na pag-ungol ng troll, pinag-isipan ni Vicker kung gaano kalaki sa kanyang tunay na kapangyarihan ang ipapakita niya. Desidido na siya, gusto niyang magmukhang may natutunan siya mula sa laban. Pero curious din siya kung paano magre-react si Hugo. Namula ang espada ni Vicker habang inihahanda niya ang isang makapangyarihang pag-atake. Sa isang mabilis na paghampas, tuluyang napugutan ng ulo ang troll. Natulala ang lahat, mula sa mga lingkod hanggang sa mga manonood. Walang makapaniwala na isang 8 taong gulang ang nakaabot sa ikalawang teknik ng Baskerville clan, isang antas na karaniwang nararating sa edad na 18. Masayang-masaya si Vicker sa kanyang tagumpay, ngumiting inosente at ipinahayag na nagawa na niya. Ngunit si Hugo ay hindi makapaniwala sa nakita at natigilan sa kanyang kinatatayuan. Isang linggo ang lumipas mula sa kahanga-hangang pakikipaglaban ni Vicker laban sa troll. Nasa kainan siya ng Baskerville clan, nakatitig sa isang mangkok ng simpleng lugaw na may karne. Habang kumakain, napansin niyang iniiwasan siya ng lahat, pero hindi na siya nagulat. Sa kanilang pamilya, ang kapangyarihan ang pinakamahalaga. Natutuwa siya na kahit si Hugo ay nagulat sa ipinakita niyang lakas. Naisip ni Vicker ang mga naipakita niya na, tulad ng ikalawang teknik ng Baskerville at ang kanyang mid-rank na kasanayan sa espada. Ngunit ang totoo, isa lamang siyang mababang ranggo na nakapagtapos na halos hindi makagawa ng ikalimang teknik. Gayunpaman, dahil sa bagong kasanayang nakuha niya mula sa troll, naniniwala siyang mas malakas na siya kaysa sa karaniwang mga nakapagtapos. Habang iniisip kung gaano nakarami ang kinakain niya mula nang makuha ang abilidad na mabilis magpagaling ng sugat, 3 tao ang biglang lumitaw sa likuran niya, ang triplets. Nagulat at nag-inat si Vicker. Ayaw niyang makipag-usap sa kanila, kaya nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Agad naman siyang binati ng triplets at sinabing bilib sila sa kanya nang talunin niya ang Cerberus at ang troll. Sa sobrang gulat ni Vicker, nabulunan siya at naluwa ang lugaw. Tinanong siya ng triplets kung ayos lang siya, pero naging mapanuri si Vicker sa kanilang intensyon. Naisip niyang baka may balak ang mga ito at pinag-isipan kung lalabanan ba niya sila. Ngunit bago siya makakilos, dumating si Barrymore, ang punong butler, at tinawag ang kanyang pangalan. Nagtaka si Vicker sa pagdating nito at nag-isip kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Barrymore na kailangan niyang magmadali papunta sa opisina ng patriarka. Naisip ni Vicker kung bakit siya pinapatawag ni Hugo.